Si Mayumi ay may edad na 25 anyos na sanay na sa amoy ng basura at dumi ng kalsada. Sa kanyang murang edad, siya naging sandigan ng kanyang pamilya sa squatters area. Ngunit ang kanyang dangal ay hindi kailanman naging marumi. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakapulot siya ng isang bag na naglalaman ng milyon-milyong piso at mahalagang dokumento. Samantala, sa kabilang banda, si Rafael Valderrama, 29 anyos naman, ay ang ice king ng real estate. Wala siyang tiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga sekretarya na nakaparigid sa kanya na tanging pera lang ang habol. Ngunit nang ibalik na isang hamak na basurera ang nawawala niyang kayamanan nang walang hinihinging kapalit na yanig ang kanyang mundo. Sa pagitan ng karangyaan at kahirapan, isang kontrata ang mabubuo. Magagawa bang linisin ng pag-ibig ang dumi ng nakaraan o tuluyan silang paglalayuin ng mapanghusgang lipunan? Ang sikat ng araw sa barangay Maligaya ay tila malupit na humahagupit sa balat ni Yumi. Sa edad na 27, ang kanyang mga kamay ay magaspang na, marka ng halos isang dekadang pakikipagbuno sa mga basura ng lungsod. Suot ang kanyang kupas na t-shirt na may butas sa balikat at isang sombrerong buri, bitbit niya ang isang malaking sako na halos kasing bigat na ng kanyang maliit na pangangatawan. "Yumi, ang aga natin ah!" sigaw ni Aling Marites, ang kanyang kapitbahay na naglalaba sa tapat ng barong-barong. "Kailangan po, Aling Marites. Kulang pa po pambili ng gamot ni Itay. May maintenance po siya bukas." Nakangiting sagot ni Yumi kahit ang totoo, kumakalam na ang kanyang sikmura dahil kapilang ang naging almusal niya. Ito ang buhay ni Yumi, isang street sweeper sa umaga at namumulot ng mga plastik at karton sa hapon. Sa kabila ng hirap, kilala siya sa kanilang barangay bilang babaeng may gininto ang puso. Hindi siya marunong mandaya sa timbangan at lalong hindi siya kumukuha ng hindi sa kanya. Nang marating niya isang abandonadong eskinita malapit sa border ng mayamang distrito, tumigil siya sa tapat na isang bundok ng basura. Doon, sa ilalim ng mga basang karton, may isang bagay na kuminang. "Ano to?" bulong niya. Dahan-dahan niyang hinilang isang itim na leather briefcase. Malinis pa ito, halatang mamahalin. Nang buksan niya ang lock, halos malaglag ang kanyang panga. Hindi lang to basta pera. Ito ay mga bundle ng tig-1,000 piso na nakabalot pa sa plastik ng bangko. Sa ibabaw ng mga pera may isang gintong relo na kumikistap sa tama ng araw at mga dokumentong may tatak na Valderrama Development Corporation. Naramdaman ni Yumi ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa kaliwa at sa kanan. Walang tao, walang CCTV. Tanging ang mga langaw lang ang saksi sa pagkakataong yon. "Diyos ko, napakaraming pera nito," nanginginig niyang sabi. Sa isip niya biglang nag-flash ang mukha ng kanyang amang may sakit. Ang mukha ng kanyang mga kapatid na hindi na makapag-aral. Sa isang iglap po pwede nang magbago ang buhay nila. Pwede siyang bumili ng desenteng bahay. Pwedeng mapagamot ang kanyang ama sa pinakamagaling na ospital. Pero hindi to sa akin. Biglang sambit ang kanyang konsensya. Naalala ni Yumi ang turo ng kanyang yumaong ina. "Yumi, ang dumi sa kamay nahuhugasan ng tubig, pero ang dumi sa kaluluwa habang buhay na nakadikit, huwag kang kukuha ng pag-aari ng iba." Napatayo siya ng tuwid. "Oo, kailangan ko ng malaking pera ngayon, pero mali ito. Kung kukunin ko to, katumbas ko na rin ng magnanakaw. Kailangan ko tong ibalik." Sinara niya ang bag at mahigpit itong niyakap. Hindi niya to nilagay sa kanyang sako, baka mamaya mapagkamalan pa siyang nagnakaw. Naglakad siya ng mabilis patungo sa direksyon ng mga naglalakihang gusali sa Makati, bitbit ang kayamanan na kayang bumili ng kanyang buhay, ngunit pinili niyang parindigan ang kanyang dangal. Hindi alam ni Yumi ang bag na hawak niya ay hindi lamang naglalaman ng pera. Hawak niya ang puso ng kumpanya ni Rafael Valderrama, ang lalaking kasalukuyang nagpapakawala ng galit sa loob ng kanyang opisina dahil sa pagkawala ng bag na iyon. Sa kanto ng Ayala Avenue, tumigil si Yumi. Tumingala siya sa dambuhanang gusali na may pangalang Valderrama Tower. "Dito na siguro to," bulong niya. Habang kanyang lumang tsinelas ay tila hiyang-hiya sa kintab ng sementadong daanan ng mga mayayaman. Sa ika-4 na palapag ng Valderrama Tower, ang hangin kasing lamig ng yelo at ang atmosfera kasing bigat na isang paparating na bagyo. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, si Rafael Esteban Valderrama ay nakatayo sa harap ng buhalang bintanang kristal, nakatanaw sa abalang lungsod ng Makati.
Sa edad na 30, si Rafael ay tinuturing na golden boy ng Philippine real estate. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong suot at mamahaling relo ay isang lalaking ang kilay ay tila permanenteng magkasalubong. Galit siya sa mundo at mas galit siya sa mga taong sa tingin niya ay walang alam kung hindi magkamali. Ilang beses ko bang kailangan ulitin? Isang simpleng briefcase lang, hindi niyo pa maingatan. Ang kanyang boses ay tila kulog na gumagaralgal sa buong silid. Sa harap niya nakayuko at nanginginig ang kanyang sekretarya na si Sandra. Sir Rafael, akala ko po kasi na ipasok na ng driver sa trunk. Akala? Hinarap siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sandra, ang akala ay para sa mga taong walang plano sa buhay. In that bag were the original deeds for the South Harbor project. 500 million pesos is on the line and you're giving me an akala? Inampas ni Rafael ang kanyang lamesang yari sa mahogany. This is exactly why I hate secretaries. Lahat kayo pare-pareho. Kung hindi palpak, pera lang ang habol sa akin. You're fired. Umalis ka sa paningin ko bago ko pa makalimutang babae ka. Umiiyak na lumabas si Sandra. Hindi na to bago sa kumpanya. Sa loob na 1 taon, pang-7 na si Sandra sa mga sekretarya na nilamon ng bagsik ni Rafael. Napaupo si Rafael, marahas na niluwagan ng kanyang korbata. Ang totoo, hindi lang nawawalang bagang kinagagalit niya. Ang kanyang ina, si Doña Estela, ay walang tigil sa pagdikta sa kanyang buhay, mula sa kung sino ang dapat niyang pakasalan hanggang sa kung paano patakbuhin ng kumpanya. Pakiramdam ni Rafael, lahat ng tao may nakatagong agenda, lahat ay may presyo. Sir Rafael, pumasok ang kanyang chief of security na si Marco. Ano, nahanap niyo na ba sa side? I swear kung ninakaw yun ng mga trabahador doon, ipapakulong ko silang lahat. Wala po sa side, sir, pero may isang babae po sa lobby, street sweeper yata o basurera sa itsura niya. Ayaw po siyang papasukin ng guards dahil amoy basura daw, pero ang sabi niya may mahalaga siyang ibabalik sa inyo. Kumunot ang noon ni Rafael. Isang basurera? Anong hawak niya? Isang itim na leather briefcase po, sir. Kamukhang kamukha ng sa inyo. Isang mabait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Rafael. So nahanap din. Siguradong nakita niyang laman at nalaman kung gaano ko kayaman, kaya naglakas loob na pumunta rito. Gusto niya ng pabuya. Gusto niyang gamitin ang honesty niya para perahan ako. Tumayo siya at inayos ang kanyang coat. Papanhikin na ninyo siya. Gusto kong makita kung gaano kakapal ang mukha ng babaeng to na humingi ng pabuya kapalit na isang bagay na hindi naman sa kanya. Habang paakyat ang elevator, hindi alam ni Rafael na ang babaeng inaasahan niyang gahaman ay kasalukuyang namamangha sa kintab ng elevator floor, habang pilit na itinatago ang kanyang butas na tsinelas sa likod ng kanyang binti. Nang bumukas ang pintuan ng pribadong elevator sa ika-4 na palapag, tila pumasok si Mayumi sa isang panaginip. Ang sahig ay yari sa puting marmol na sobrang kintab. Ano pa't nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng gusot ang damit, may mga bakas ng alikabok sa braso at may suot na tsinelas na manipis ang swelas. Dito po ba ang opisina ni Sir Valderrama? Mahinang tanong ni Mayumi sa gwardyang kasama niya. Halos hindi niya mailapat ang kanyang paa sa takot na madumihan ng mamahaling sahig. Diretso lang, miss. Kanina pa mainit ang ulo ni boss, kaya ayusin mo. Babala ng gwardiya. Pagpasok niya sa dambuhalang pintuan, nagawa sa salamin, bumungad sa kanya isang lalaki na nakatalikod at nakatanaw sa bintana. Ang amoy ng opisina ay kombinasyon ng mamahaling leather, kape at pabangong panlalaki na sobrang tapang. Ilang minuto mong binuo ang script mo sa isip bago ka umakyat dito. Malamig na boses ang sumalubong kay Mayumi. Humarap si Rafael, ang kanyang mga mata tila 2 talim na sumusuri sa bawat pulgada ng pagkatao ni Mayumi. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mata, ang kanyang sapatos na balat ay tumutunok sa bawat tapak, habang si Mayumi napahigpit ang hawak sa briefcase. Po? Script? Takang tanong ni Mayumi. Inagaw ni Rafael ang briefcase mula sa kanya at marahas na binuksan ito sa ibabaw ng mesa. Mabilis niyang nabilang ang mga bundle ng pera at tinignan ng mga dokumento. Buo, walang bawas. Isang saglit na dumaan ang gulat sa mga mata ni Rafael, ngunit agad tong napalitan ng kanyang dati mapait na ekspresyon. You're good. Mapait ng ngisi ni Rafael.
Karamihan sa mga tulad mo, kukuha muna ng ilang libo bago ibalik ang bag. Pero ikaw, binalik mo ng buo? Mas malaki nga naman na makukuha mong pabuya kapag nagmukha kang santo, hindi ba? Kumuha si Rafael ng isang checkbook mula sa kanyang drawer at mabilis na nagsulat. Here, 100,000 piso, pabuya sa honesty mo. Kunin mo na yan at umalis ka na bago ko pa maisip na baka ikaw rin ang nagnakaw nito sa site ko. Natigilan si Mayumi. Tinitigan niya ang tseke na nilapag sa harapan niya. Sa halagang yon, makakabili na siya ng sako-sakong bigas at mga gamot para sa kanyang tatay. Pero ang paraan ng pagkakasabi ni Rafael, ang tono na tila binibili ang kanyang dangal ay nagpasingas ng apoy sa kanyang dibdib. Sir, hindi na po kailangan yan. Mahinahon ngulit matatag na sabi ni Mayumi. Natawa na mahina si Rafael, isang tawa na puno ng pangungutya. What? Kulang pa? Fine. 200,000. Huwag mo nang masyadong galingan ng pag-arte, miss. Alam nating pareho na kaya ka narito ay dahil kailangan mo ng pera. Dito na hindi nakatiis si Mayumi. Humakbang siya palapit sa mesa ni Rafael. Diretsong tingin sa mga mata nito. Alam niyo, sir, totoo pong mahirap lang ako. Totoo pong amoy basura ako dahil yun ang trabaho ko, pero ang dangal ko, hindi kailanman naging marumi. Simula ni Mayumi. Binalik ko ang bag na yan dahil hindi ko yan pag-aari. Iniisip ko na baka importante yan sa inyo pero mukhang mas basura pa palang ugali nyo kaysa sa mga kinokolekta ko araw-araw. Nabitawan ni Rafael ang kanyang ballpen. Walang sino mang nakapagsalita sa kanya ng ganon naroon ng isang babae na galing sa laylayan. I am your boss, so don't talk to me like that. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang otoridad tila na yanig. Boss niyo po ang sarili niyo, hindi ako, sagot ni Mayumi. Isaksak niyo po sa baga ninyo yung pera ninyo. Hindi lahat ng tao sa mundo po pwedeng bilhin. Sige po, mauna na ako. Tinalikuran ni Mayumi ang bilyonaryo at mabilis na naglakad palabas. Ang bawat niyang hakbang puno ng dignidad kahit ang kanyang mga tsinelas ay lumalagapak sa marmol. Naiwang tulala si Rafael sa gitna ng kanyang opisina. Ang checking nagkakahalaga ng 200,000 ay nanatili na makalapag sa lamesa. Isang piping saksi na sa unang pagkakataon natagpuan ni Rafael Esteban Valderrama ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang milyones. Ang respeto ng isang basurera. Naiwang nakatayo si Rafael sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang mga matay na natiling nakatitig sa pintuan kung saan lumabas si Mayumi. Ang init ng kanyang galit na balita na isang kakaibang pakiramdam, pagtataka, paghanga at higit sa lahat ang pagkabahala na sa unang pagkakataon may isang taong hindi kayang bilhin ang kanyang pera. Isang basurera. Tinapon ako ng sarili kong opisina. Bulong niya, hindi makapaniwala. At ang mas masahol pa, hindi niya kinuhang pabuya. Ang buong araw ni Rafael ay inubos niya sa pag-iisip kay Mayumi. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa nitong tanggihan ang 200,000 piso na para sa kanila ay barya lamang. Ngunit para sa isang taong amoy basura ay kayamanan na. Kinagabihan habang naghahapunan siya kasamang kanyang ina, si Doña Estela, sa kanilang marangyang dining room, hindi pa rin mawala sa isip niya si Yumi. Rafael, may problema ba? Para kang namatayan. Matinis na sabi ni Doña Estela. Inayos ko na ang dinner meeting mo kay Senator Ramos bukas. Kailangan natin makuha ang endorsement niya para sa bagong proyekto. At huwag kang makakalimot sa kasal mo kay Bianca sa susunod na buwan na engagement party ninyo. Wala po kung gana makipag-date ma. At tungkol sa proyekto, nakita na po ba ang deeds? Iritadong sagot ni Rafael. Naku, oo. Nagulantang ako nang marinig kong nawawala iyon. Salamat na lang sa isang babaeng nagbalik. Nag-iwan ako ng 500,000 sa lobby para sa kanya, ngunit tumanggi raw. Hindi ko alam kung may sira ang ulo o sadyang nagpapataas lang ng presyo. Napahinto si Rafael. 500,000? Tumanggi pa rin? Ibig sabihin, hindi nga to tungkol sa pera para kay Yumi. Napaisip siya, ang babaeng to ay kakaiba. At sa mundong punong-puno ng sinungaling, ang katapatan ni Yumi ay isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Ma, may naisip na po akong paraan para sa bagong sekretarya, sabi ni Rafael. Oh, sana naman hindi palpak ulit. Sarkastikong tugon ni Doña Estela. I will hire her, the street sweeper, Mayumi Galvez. Halos mabalunan si Doña Estela sa kanyang kinakain. Ano? Ang basurera?
Rafael, nawawala ka na ba sa sarili mo? Magiging katawa-tawa ka sa lahat ng tao. Ano ang sasabihin ng board, ng media? Ang sasabihin nila, ma, ay meron na akong sekretarya na hindi kayang bilhin ng kahit anong halika. Matigas na sabi ni Rafael. Gusto kong subukan kung hanggang saan ang katapatan niya. At kung meron man akong matututunan sa kanya, yon ang gagamitin ko laban sa mga tulad ninyong pera lang ang importante. Kinabukasan, habang namumulot ng basura si Yumi, biglang huminto sa harap niya ang isang itim na van. Bumaba si Rico, ang chief of security ni Rafael, at lumapit sa kanya. Miss Galvez, may alok po si Sir Rafael sa inyo, sabi ni Rico. He wants to hire you as his personal secretary. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ako? Sekretarya ng lalaking yon? Niloloko niyo ba ako? Hindi po. Ito po ang kontrata at ang inyong sweldo, 100,000 pesos a month. Halos mahulog ang walis ni Yumi. 100,000? Sa isang buwan? Hindi niya pinangarap kailanman ang ganong kalaking pera. Ito na ang sagot sa lahat ng problema niya. Operasyon ng tatay, edukasyon ng mga kapatid, disenteng bahay. Pero hindi po ako nakatapos ng college. Elementary lang po ako, sabi ni Yumi. Pilit na pinipigilan ang luha. At hindi po ako sanay sa ganong trabaho. Huwag kang mag-alala, Miss Galvez. Training will be provided. Ang gusto lang po ni Sir Rafael ay ang katapatan ninyo. Paliwanag ni Rico. Kung hindi mo tatanggapin to, babalik ka sa pagiging basurera. Pero kung tatanggapin mo, may pagkakataon ka na baguhin ang buhay ng pamilya mo. Huminga na malalim si Yumi. Nakikita niya ang paglalaro sa mga mata ni Rafael. Alam niya, gusto lamang siyang subukan ng lalaki. Ngunit para sa kanya, ito'y isang pagkakataon na hindi niya po pwedeng palampasin. Isa siyang basurera, oo, pero ang pangarap niya higit pa sa bundok ng basura na kanyang pinagkukunan ng buhay. Sige po, tatanggapin ko po, matatag na sabi ni Yumi. Pero may kondisyon ako. Napataas ang kilay ni Rico. Ano po yon? Hindi niyo ako po pwedeng insultuhin at kung may mali ako, ituro niyo sa akin. Hindi ako manggugulang pero hindi rin ako magpapagamit. At ang tatay ko, kailangan ko siyang ipagamot kaagad. Kaya ko rin ba? Ngumiti si Rico. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang niya nakita ang isang tao na hindi yumuko sa kapangyarihan ni Rafael. Sige po, Miss Galvez. Iyan po ang alok niya. Pero bago pong lahat, kailangan po nating linisin ang sarili ninyo at bukas isang bagong Yumi Galvez ang papasok sa Valderrama Tower. Hindi alam ni Yumi, ang alok na ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang kontrata na maglalagay sa kanya sa gitna ng isang gera. Isang gera sa pagitan ng puso at pera. Sa pagitan ng dalawang mundong pilit silang paghihiwalayin. Maagang nabulabog ang squatters area dahil sa isang mamahaling puting kotse na huminto sa tapat ng barong-barong ni Yumi. Ang mga kapitbahay ay naglabasan o sisero sa kung ano ang nangyayari. Bumaba si Rico kasama isang babaeng elitista. Miss Yumi, handa ka na ba? Tanong ni Rico. Huminga ng malalim si Yumi. Tiningnan ang kanyang itay na nakahiga sa papag. Itay, aalis na po ako. Huwag kayong mag-alala, may pambayad na tayo sa ospital. Mag-iingat ka anak, huwag mong kakalimutan kung sino ka. Mahinang sagot ng kanyang ama. Dinala si Yumi sa isang eksklusibong salon sa Makati. Sa loob ng 4 na oras, sinailalim siya sa matinding paglilinis. Ang kanyang magaspang na buhok ginawang malasutla. Ang kanyang mga kuko na may maiitim na dumi ay nilinis at kinulayan. At ang kanyang balat na sunog sa araw, pinalambot ng mga mamahaling cream. Nang isuot niya ang kanyang uniforme, isang kulay charcoal gray na pencil skirt at puting blazer, hindi makapaniwala si Yumi sa nakikita niya sa salamin. Ang dating basurera, nagmukhang isang sopistikadang executive. Ngunit sa ilalim ng mamahaling tela, naroon pa rin ang kanyang kaba. Pagpasok ni Yumi sa lobby ng Valderrama Tower, tumigil ang lahat. Ang mga empleyadong dati hindi man lang siya tinitingnan ay napanganga. Ngunit nang makarating siya sa ika-4 na palapag, ang hangin ay naging mapanghusga. Siya ba yung basurerang sinasabi nila? Bulong ng isang empleyada habang nakatingin sa tsinelas na bitbit ni Yumi sa kanyang bag dahil hindi siya sanay sa high heels. Gosh, kahit anong bihis, may basura pa rin siguro yan. Sagot ng isa pa, sadyang pinalakas para marinig ni Yumi. Dire-diretso si Yumi sa opisina ni Rafael. Pagpasok niya, nakita niya na nagbabasa ng dokumento ang bilyonaryo. Nang magangat ito ng tingin, tila napatigil din ang mundo ni Rafael
at hindi niya akalain na ang babae na amoy araw at alikabok ay mayroong ganitong tinatagong ganda. "You're late, 3 minutes," malamig na sabi ni Rafael, pilit na itinatago ang pagkagulat. "Pasensya na po sir, hindi po ako sanay sa sapatos na to, para ako naglalakad sa itlog," tapat na sagot ni Yumi. Napangisi si Rafael. "Don't get too comfortable, Yumi. Hindi ka narito para magpaganda. Narito ka para magtrabaho. Inside that box are 300 files. I want them sorted by date, category, and importance before 5 p.m. At bawat kape ko kailangan eksaktong 80 degrees Celsius. Kapag nagkamali ka, bawas sa sweldo mo." Sinimula ni Yumi ang trabaho. Hindi niya alam paano gumamit ng computer, kaya mano-mano niyang sinulat ang lahat. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng walis ay namamanhid na sa panulat at papel. Tanghalian na nang marinig niya ang mga katrabaho niya sa pantry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa ulo na si Rafael. Hiring a scavenger? Baka naman may extra service na ginagawa yan kaya nakuha ang pwesto. Tumulo ang luha ni Yumi pero agad niya itong pinunasan. "Yumi, huwag kang iiyak. Basura lang ang tinatapon, hindi ang pangarap." Bumalik siya sa opisina at hinarap si Rafael. "Sir, tapos na po ang sorting, pero yung kape nyo, hindi ko alam kung paano sukatin ng 80 degrees, kaya dinalhan ko na lang kayo ng thermometer mula sa klinik." Napatigil si Rafael. Tinitigan niya si Yumi na pawis ang noo, ngunit hindi sumusuko. "Are you making fun of me?" "Hindi po sir, sabi nyo kailangan tamang init eh, di sinisigurado ko lang po," seryosong sagot ni Yumi. Napailing si Rafael pero sa loob-loob niya, may bahagi ng kanyang puso ang nagugustuhan ng katapatan at pagiging literal ng babae. Hindi ito plastic, hindi ito natatakot sa kanya. Ngunit ang unang araw ni Yumi ay hindi matatapos ng payapa. Isang mahalagang file ang biglang nawala, isang dokumentong hawak ni Rafael kanina, ngunit ngayon ay hindi na mahanap. "Yumi, nasaan ang kontrata ng South Harbor? Sinabihan kitang ayusin yan," sigaw ni Rafael. "Sir, nailagay ko po yon sa asul na folder kanina." "Wala rito. Baka naman tinapon mo kasama ng mga basura mo." Ang lahat ng empleyado nakamasid. Alam nila ito na ang katapusan ng basurerang sekretarya. Ngunit hindi alam, si Yumi ay may isang kakayahan na wala silang lahat. Ang talas ng paningin sa gitna ng kaguluhan. "Wala rito. Baka naman tinapon mo kasama ng mga basura mo." Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Ang mga empleyado sa labas ng glass wall ay nagbubulungan. Ang iba may mapang-uyam ng ngiti. Ito na ang hinihintay nilang pagbagsak ng basurerang sekretarya. Naiinig ang mga kamay ni Yumi, ngunit hindi siya umiyak. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon sa tambakan, natutunan niyang tandaan ng bawat hugis at kulay ng mga bagay dahil ang maling pagpili sa pagitan ng bote at bakal ay nangangahulugan ng bawas sa kikitain niya sa maghapon. "Sir, hindi ko po yun tinapon," matatag na sabi ni Yumi. "Nung pumasok po si Ma'am Estela kanina, nilapag niyo po ang asul na folder sa ibabaw ng shredder para lang maabot ang regalong dala niya. Nung lumabas po siya, binuhat niya ang mga box ng donuts at hindi niyo napansin na nadikit ang folder sa ilalim ng isa sa mga box." Napatigil si Rafael. Tiningnan niya ang trash bin sa gilid ng kanyang mesa kung nasa ng mga bakanteng box ng donuts. Kinuha niya ang isa doon. Sa ilalim ng karton nakadikit ang asul na folder gamit ang tumitigas na asukal mula sa donut. Natahimik ang buong opisina. Ang mga empleyadong nag-aabang ng eksena ay biglang nagpanggap na abala sa kani-kanilang trabaho. I just missed it. It's not a big deal." Pagmamaang-maangan ni Rafael, bagaman sa loob niya, labis siyang namangha sa detalyadong memorya ni Yumi. "Prepare the car. May meeting tayo sa Greenbelt. I need you to take notes." Sa loob ng mamahaling sasakyan, hindi mapakali si Yumi. Ito ang unang pagkakataon na sasama siya sa isang opisyal na business meeting. Hawak niya ang kanyang notebook at panulat na parang sandata. Ang meeting ay kasama sa isang Japanese investor, si Mr. Tanaka. Ang usapan tungkol sa isang bagong eco-friendly condominium. Habang nagsasalita si Rafael sa wikang Ingles, pilit na iniintindi ni Yumi ang bawat salita. "The waste management system is our priority, Mr. Tanaka," paliwanag ni Rafael. Biglang sumingit si Mr. Tanaka sa wikang Hapon at ang kanyang translator tila nag-alinlangan. Mr. Tanaka is worried about the actual implementation.
He thinks that the design is too corporate and lacks the soul of sustainability. Nakita ni Yumi ang frustration sa mukha ni Rafael. Hindi makuha ni Rafael ang kiliti ng investor dahil masyado tong nakatutok sa mga numero at architectural designs. Sir, pwedeng magsalita? Bulong ni Yumi kay Rafael. Quiet, Yumi. This is a high-level meeting. Saway naman ni Rafael. Ngunit hindi nagpaawat si Yumi. Hinarap niya si Mr. Tanaka at ang translator. Excuse me po, sabihin niyo po sa kanya ang sustainability hindi lang sa ganda ng building. Dapat po ang mga nakatira doon marunong maghiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok. Sa amin po sa Maligaya, gumagawa kami ng compost mula sa tirang pagkain para sa mga garden. Kung ang bawat balcony ng kondo na ito ay may sariling maliit na earth bin, doon po papasok ang soul na hinahanap ninyo. Natahimik ang lamesa. Ang translator, mabilis na isinalin ang sinabi ni Yumi. Si Mr. Tanaka ay dahan-dahang ngumiti at tumango-tango. Interesting, sabi ni Mr. Tanaka sa Ingles. Practical, real, I like her perspective. Nang matapos ang meeting, matagumpay na nirmirmahan ang letter of intent. Pagbalik sa sasakyan, hindi makapaniwala si Rafael sa nangyari. Saan mo natutunan yon? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na ganoon kalamig. Sa kalsada po, sir. Sa basura po kami nabubuhay kaya alam namin kung ano po ang pwedeng pakinabangan at kung ano po ang talagang dumi. Simpleng sagot ni Yumi. Tumingin si Rafael sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungsod hindi bilang isang mapa ng mga gusali, kundi bilang isang lugar na puno ng mga kwento na hindi niya kailanman naintindihan. Yumi? Tawag ni Rafael. Po? Good job today. At wag mong babanggitin sa opisina na pinuri kita. Baka lumaki ang ulo mo. Napangiti si Yumi. Alam niya malayo pang lalakbayin niya, pero ang una na paganig sa pader ni Rafael ay naganap na. Ngunit hindi niya alam ang tagumpay na ito ay magbubukas din ng pinto para sa mas matinding inggit at panganib mula sa mga taong gustong makita siyang bumalik sa putikan. Isang linggo nang nakakalipas mula na maging matagumpay ang meeting kay Mr. Tanaka, ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Yumi. Ang mga chismis sa opisina lalong lumala. Mr. Tanaka. Ang kanyang table madalas lagyan ng mga basyo ng bote o kaya may nakasulat na Scavenger Queen sa kanyang computer monitor. Ngunit hindi yon ang inaalala ni Yumi. Ang kanyang ama sinugod sa ospital dahil sa biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Kahit na binigyan na siya ni Rafael ng advance na sweldo, hindi mapakali si Yumi habang nasa opisina. Yumi, I need the financial reports for the Makati Annex. Utos ni Rafael, ngunit napansin niya, tulala ang dalaga. Yumi, pasensya na po sir, ito na po. Nanginginig na iniabot ni Yumi ang folder. What is wrong with you? Kanina ka pa parang wala sa sarili, sita ni Rafael. Kung dahil ito sa mga sinasabi ng mga tao sa labas. Ignore them. I hired you to work, not to mope. Hindi po tungkol sa kanila, sir. Ang itay po kasi, nasa ICU, medyo critical na po ang lagay niya. Halos pabulong na sabi ni Yumi. Napatigil si Rafael. Sa kanyang mundo, ang sakit ay isang bagay na nagre-resolba ng pera at pinakamagaling na doktor. Pero nakita niya sa mga mata ni Yumi ang isang takot na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang takot na mawalan ng mahal sa buhay. Fix your things. We're going. Biglang sabi ni Rafael. Po? Saan po tayo pupunta? Sa ospital. I cannot have a distracted secretary. Ayusin natin yan para makapagtrabaho ka na ng maayos. Sa loob ng pampublikong ospital, nagulat si Rafael sa dami ng tao at sa init ng pasilyo. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa ganong lugar. Nang makita niya ang ama ni Yumi na maraming tubo, nakaramdam siya ng isang kurot sa puso na matagal niya nang hindi nararamdaman. Pagkatapos makausap ang doktor, inayos na ni Rafael ang lahat. Palihim niyang ipinalipat ang ama ni Yumi sa isang private room at kinuhang pinakamagaling na espesyalista. Habang naghihintay sila sa labas, naupo si Rafael sa tabi ni Yumi sa isang lumang bench. Bakit niyo po ginagawa ito, sir? Tanong ni Yumi habang pinabahid ang kanyang luha. Sobra-sobra na po ang naitulong ninyo.
Huminga ng malalim si Rafael. Alam mo, Yumi, ang lahat ng tao akala nila napakaswerte ko dahil ako ang CEO ng Valderrama Corp. Pero ang totoo, ang tatay ko, namatay sa tapat ng opisina niya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ang nanay ko, wala siyang ibang mahal kundi ang posisyon at ang yaman namin. Nung bata ako, kahit may sakit ako, hindi niya ako dinadalaw dahil mas mahalaga ang board meeting. Tumingin si Rafael kay Yumi. Nakita ko kung paano ka mag-alala sa tatay mo. Gusto ko lang maranasan, kahit sa ibang tao man lamang, na may pamilyang nagmamahal ng totoo at hindi dahil sa pera. Dito nakita ni Yumi ang supladong si Rafael sa ibang anggulo. Hindi siya malupit dahil gusto niya. Malupit siya dahil yun ang paraan niya para protektahan ang kanyang sarili mula sa mundong walang pag-ibig. Sir, hindi po kayo masamang tao, malambing na sabi ni Yumi. Masyado lang pong makapal ang bakod na itinayo ninyo sa paligid ninyo, pero sa likod po niyan may pusong marunong tumulong. Nagkatinginan ang dalawa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali kung saan nawala ang pagkakaiba ng isang bilyonaryo at isang basurera. Ngunit ang sandaling iyon ay nabasag nang tumunog ang phone ni Rafael. It's my mother, sabi ni Rafael. Ang kanyang mukha bumalik sa pagiging seryoso. Kailangan na natin bumalik. Huwag kang mag-alala sa tatay mo. Secured ng lahat dito. Habang naglalakad sila pabalik ng sasakyan, hindi nila alam na may isang kumuha ng litrato sa kanila. Isang litrato na magiging mitya na isang malaking eskandalo sa pamilya Valderrama. Hindi pa man nakakapasok si Yumi sa opisina kinabukasan, sinalubong na siya ng mapunayang tingin ng mga empleyado. Sa bawat screen ng computer, nakabalandra ang isang blind item sa isang sikat na gossip blog. May kasama tong malabong litrato ni Rafael na nakaupo sa isang bench ng pampublikong ospital katabi si Yumi na nakasandal sa balikat nito. Isang anggulo na pinalabas na merong mali siya. The billionaire and the scavenger, is the real estate king falling for his trashy secretary? Bago pa makakilos si Yumi, hinarang na siya ni Rico. Miss Yumi, huwag ka nang pumasok sa opisina. Pinapatawag kayong dalawa ni Doña Estela sa mansyon ngayon din. Ang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang kuta ng yelo. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Estela, hawak ang kanyang tablet na nanginginig sa galit. Sa kabilang panig ay si Rafael, na kalmado lamang ngunit bakas ang panga na nakadiin. Pumasok si Yumi, suot pa rin ang kanyang simpleng uniforme. Sa oras na tumapak siya sa loob, isang malakas sa sampal ang sumalubong sa kanya mula kay Doña Estela. Ma! Sigaw ni Rafael. Akmang lalapit ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag kang makialam, Rafael. Ang babaeng itong sumisira sa pangalang binuo ng tatay mo na ilang dekada? Duro ni Doña Estela kay Yumi. You disgusting piece of filth. Kala mo ba hindi ko alam ang laro mo? Ginamit mong may sakit mong ama para akitin ang anak ko. How much do you want? Sabihin mong presyo mo at mawala ka lang sa paningin ko. Naramdaman ni Yumi ang hapdi sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit ang hapdi sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Walang luha sa kanyang mga mata kundi apoy. Doña Estela? Mahinahon ngunit may otoridad na simula ni Yumi. Ang sampal niyo po. Tatanggapin ko bilang respeto sa edad ninyo. Pero ang bansagan niyo kung basura dahil lang sa trabaho ko, yan po hindi ko matatanggap. How dare you talk back to me? Akmang sasampalin muli ng matanda si Yumi, pero sa pagkakataong to nahuli ni Rafael ang kamay ng kanyang ina. Enough, ma! Ang boses ni Rafael parang kulog. Hindi si Yumi ang sumisira sa pangalan natin, ikaw. Ang sistema mo, ang pagiging mapanghusga mo, yan ang nakakasira sa atin. Yumi saved the Tanaka deal. Yumi works harder than anyone in that office at tungkol sa ospital. Ako ang nagdala sa kanya doon. Kung gusto niyong manisi, ako ang sisihin ninyo. You are defending a scavenger over your own mother? Hysterical na sigaw ng Donya. I will disinherit you, Rafael. Tatanggalin kita sa posisyon mo. Then do it, gante ni Rafael. Kung ang posisyon ko ay nangangahulugan na kailangan kong maging kasing sama ninyo, ayoko na sa posisyong ito. Natahimik ang buong mansyon. Si Yumi ay napatingin kay Rafael. Hindi niya akalain na itataya ng lalaki ang lahat para sa kanya. Doña Estela, singit ni Yumi. Humakbang siya papalapit sa matanda. Ang sabi niyo po, how much is my price?
Para po malaman ninyo ang isang basurerang tulad ko, marunong magpahalaga sa ginto, at ang gintong yon ay hindi ang pera ninyo, kundi ang katotohanan. Ito po ang resignation letter ko. Nilapag ni Yumi isang pirasong papel sa lamesa. Hindi dahil natatakot ako sa inyo, kundi dahil ayokong maging dahilan ng pagkakasira na mag-ina. Pero tandaan niyo po, ang basura pwedeng linisin, pero ang pusong bulok dahil sa yaman, mahirap ng gamutin. Mabilis na lumabas si Yumi sa mansyon. Ang bawat takbang niya puno ng sakit. Nang makalabas siya sa gate, doon lamang bumuhos ang kanyang luha. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang mabilis na yabag ng sapatos at ang pagpreno ng isang sasakyan. Si Rafael. Yumi, get in the car. Utos ni Rafael. Sir, tapos na po. Nag-resign na ako. Layuan niyo na po ako para sa ikabubuti ninyo. Hikbi ni Yumi. Bumaba si Rafael at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Sinasabi ko sa'yo, I don't follow scripts. At sa script ko, hindi ka aalis. We are going to finish what we started. If they want a scandal, I'll give them a revolution. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, nagtatagpo ang kanilang mga mata. Ang Ice King ay tuluyan ng natunaw at ang basurera ay handa ng lumaban. Ang pag-alis ni Rafael sa Valderrama Development Corp ay naging pambansang balita. Isang bilyonaryo na iniwan ng kanyang trono para sa isang paninindigan at para sa isang babaeng tinawag ng lipunan na basurera. Ngunit sa halip panghinaan ng loob, tila nakawala sa hawla si Rafael. Sa isang maliit at lumang warehouse sa gilid ng Maynila, doon sila nagtayo ng pansamantalang opisina. Walang maramol na sahig, walang aircon na kasing lamig ng yelo, at walang mga empleyadong nakasuot ng mamahaling suit. Ang tanging naroroon ay si Yumi, si Rico at ilang tapat na tauhan na sumama sa kanila. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Yumi habang nagpupunas na isang lumang lamesa. Masyadong mainit dito para sa inyo. Baka mamaya magkabungang araw kayo. Natawa si Rafael. Isang tawang totoo at walang halong pait. Yumi, sa loob ng 30 taon, ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Ang init? Mas masarap ang pawis na galing sa tunay na trabaho kaysa sa lamig na galing sa pera ng nanay ko. Pinangalanan ni Rafael ang kumpanya na Y&R Sustainable Homes. Ang layunin nila, gumawa ng mga pabahay para sa mga mahihirap na gumagamit ng recycled materials at eco-friendly technology. Ang ideyang nakuha niya mula kay Yumi. Sa loob ng ilang linggo, naging magkatuwang ang dalawa. Si Yumi ang nagsilbing mata ni Rafael sa kalsada. Siya ang nakikipag-usap sa mga junk shop owners para sa mga materyales at siya na rin ang nagtuturo sa mga arkitekto kung paano ang tamang daloy ng basura sa isang komunidad. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga blueprint sa ilalim ng isang bombilyang aandap-andap, napatingin si Rafael kay Yumi. Ang dalaga ay seryosong nagbabasa ng isang libro tungkol sa basic architecture na binili niya. Bakit ka nakatingin, sir? Biro ni Yumi nang mahalata ang titig ng lalaki. May uling ba ako sa mukha? Wala, iniisip ko lang. Nung nakapulot ka ng bag ko, bakit hindi mo talaga kinuha yung pera? Kahit isang bundle lang? Alam mo namang hindi ko mapapansin yon sa dami ng laman. Seryosong tanong ni Rafael. Binaba ni Yumi ang kanyang libro, tumingin ng diretso kay Rafael. Sir, ang basura kapag kinuha mo sa tambakan at ibinenta mo, malinis na pera yon dahil pinagpaguran mo. Pero ang perang kinuha mo na hindi sa'yo, kahit kano pa kalinis ang papel niyan, amoy bulok pa rin yan sa konsensya mo. Ayokong pakainin ng pamilya ko ng pagkain galing sa dumi. Napahawak si Rafael sa kamay ni Yumi sa ibabaw ng lamesa. You are the most beautiful person I've ever met, Yumi. Hindi dahil sa ayos mo ngayon, kundi dahil sa kung sino ka sa loob. Nagkatitigan ng dalawa, unti-unti, lumapit ang mukha ni Rafael kay Yumi, ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Si Rico, pawis na pawis at hingal na hingal. Sir, Ma'am Yumi, may malaking problema? Sigaw ni Rico. Ano yon, Rico? Tanong ni Rafael, agad na bumalik sa pagiging seryoso. Ang Valderrama Corp, naglabas sila ng demolition order para sa Barangay Maligaya. Gagamitin daw ang lupa para sa isang bagong mega mall at ang pirma sa order kay Doña Estela. Napatayo si Yumi, biglang namutla. Ang Barangay Maligaya? Ang bahay namin. Ang mga kapitbahay ko? Sir, bukas ng demolition.
Hindi lang basta demolition ang pakay ng Donya. Nalaman ni Rafael mula sa isang lihim na dokumento na dinala ni Rico na ang Barangay Maligaya ay orihinal na pag-aari ng pamilya ni Yumi bago ito nakuha ng mga Valderrama sa pamamagitan ng isang falsipikadong dokumento dekada nang nakakalipas. Yumi, hindi lang bahay ninyong kukunin nila, sabi ni Rafael habang binabasa ang file. Kukunin nila ang huling piraso ng katotohanan, pero hindi ako papayag. Kung kailangan humarang ako sa bulldozer, gagawin ko. Ang mga demolition team, higit sa 10 bulldozer ang nakapila sa bukana ng eskinita, handang lamunin ng mga barong-barong na itinayo sa loob ng maraming dekada. Hindi kami aalis, hustisya para sa mga mahihirap, sigaw ng mga kapitbahay ni Yumi, habang magkahawak bisig silang bumubuo ng isang human chain. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba roon si Rafael, suot ang kanyang simpleng polo at maong. Kasunod si Yumi na may hawak na megaphone. Mga kapitbahay, huwag kayong matakot, sigaw ni Yumi. Nandito kami para lumaban. Sa kabilang panig, bumaba sa kanyang mamaharing sasakyan si Doña Estela, protektado ng mga gwardyang may bitbit na shield. Rafael, umalis ka dyan. Huwag mong ipahiyang sarili mo sa harap ng mga hampas lupang ito. Ang tanging nakakahiyang bagay dito ma ay ang pagnanakaw ninyo sa lupang hindi sa inyo, sagot ni Rafael. Lumakad siya sa gitna, sa pagitan ng bulldozer at ng mga tao. Itigil niyo ang demolisyong ito. I have a court injunction. Wala kang hawak, Rafael. Pinigilan ko ang lahat ng korte, tawa ng Donya. Simula ng demolisyon, gibain ang unang bahay. Umungol ang makina ng bulldozer. Papunta to sa maliit na bahay ni Naomi kung saan ang kanyang may sakit na ama ay kasalukuyang inilalabas ni Rico. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, humarang si Rafael sa harap mismo ng dambuhalang sasakyan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang mga kamay. Sir Rafael, wag! Sigaw ni Yumi. Tumakbo siya at tumabi sa lalaki. Hindi niya hahayaan na mag-isa ito. Tumigil kayo! Sigaw ng driver ng bulldozer na tatarantang inapakan ng preno. Muntik nang mahagip ng bakal na braso ng makina ang ulo ni Rafael. Natahimik ang lahat. Tanging ang ugong na lang ng makina at libok ng puso ng mga tao ang naririnig. Sa gitna ng tensyon, tinaas ni Rafael ang isang lumang folder, ang dokumentong nakuha nila mula sa warehouse. Makinig kayong lahat, lalong-lalo na kayo, ma? Sigaw ni Rafael. Ang lupang ito, ang Barangay Maligaya ay hindi pag-aari ng Valderrama Corp. Ito'y nakapangalan sa isang Esteban Galvez, ang lolo ni Yumi. Dinakaw to ng tatay ko gamit ang peking pirma nung bago pa ako isilang. Si Yumi ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ninyo. Tila nayanig ng lupa sa revelasyon ni Rafael. Namutla si Doña Estela. Hindi niya akalain na mahahalukay ni Rafael ang pinakamadalim na sekreto ng kanilang pamilya. Nagsisinungaling ka. Fake news yan, sigaw ng Donya, pero bakas ang takot sa kanyang boses. Itong ebidensya, ma. Ang orihinal na titulo na itinago ninyo sa vault ni Papa. Inihagis ni Rafael ang mga kopya sa media na kasalukuyang nagko-cover ng live. Ngayon, sinong basurera? Ang babaeng nagtatrabaho ng marangal o ang pamilyang nagtayo ng imperyo sa ibabaw ng nakaw na lupa? Napaupo sa kalsada ang mga tao sa sobrang emosyon. Si Yumi napatingin sa kanyang mga kamay. Ang lupang kanyang nilinis araw-araw, ang lupang kinalakan niya sa kahirapan ay kanya pala. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Rafael kay Yumi at hinawakan ang kanyang mukha. Sabi ko sa iyo, Yumi, hindi ka lang isang basurera, ikaw ang reyna ng lugar na ito. At hindi ko hahayaan na may kumuha nito sa iyo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang masamang balak ang nabubuo sa isip ni Doña Estela. Kung hindi niya makukuha ang lupa, sisiguraduhin niya walang maiiwan kay Rafael. Matapos ang madulang paghinto ng demolisyon, ang Barangay Maligaya ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang balita tungkol sa isang bilyonaryong kinalaban ng sariling ina para sa isang basurerang siya palang tunay na may-ari ng lupa ay naging trending sa lahat ng social media platforms. Ngunit sa loob ng bagong opisina ni Naomi at Rafael, hindi peryante ang kapaligiran. Seryoso silang nakaharap sa isang batikang abogado. The documents are authentic, Rafael, saad ni Attorney Mendoza.
Ang lolo ni Yumi na si Esteban Galvez ang orihinal na may-ari at katuwang ng tatay mo sa negosyo. Ngunit nang mamatay si Esteban, ginamit ng mga Valderrama ang kahinaan ng pamilya Galvez para manipulahin ang mga titulo. In short, Yumi, you are not just a resident here. You are the rightful heiress to at least 30% of the Valderrama's initial assets. Hindi makapaniwala si Yumi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati puro kalyo sa pagwawalis. Kaya po ba ganun na lang kabilis kinuhang bahay namin noon dahil alam nilang kami ang may-ari? Exactly, sagot ni Rafael, hawak ang kamay ni Yumi. And my mother knew. Kaya kanya pinagtatabuyan Yumi, hindi dahil sa amoy mo o sa trabaho mo, kundi dahil natatakot siya na balang araw ay makita mong katotohanan. Habang naghahanda sila para sa pagsasampa ng kaso, isang gabi nakatanggap si Rafael ng isang hindi inaasahang tawag mula sa kanyang ina. Mag-usap tayo, Rafael, mag-isa, sa lumang rest house sa Tagaytay. If you don't come, sisiguraduhin kong bukas na bukas din, mawawalang lahat ng ebidensyang hawak ninyo. Banta ni Doña Estela sa kabilang linya. Kahit alam ni Rafael na ito'y isang bitag, kailangan niyang pumunta. Ngunit hindi niya alam si Yumi nakinig sa usapan at palihim na sumama, nakasakay sa likod ng sasakyan ni Rico. Pagdating sa rest house, bumungad kay Rafael ang kanyang ina na may hawak na baso ng alak. Mukhang matanda na ito dahil sa stress, ngunit ang mga mata na nanatiling mapanganib. Rafael, my son, bakit kailangan umabot sa ganito? Malambing ngunit nakangingilong sabi ng Donya. Ibigay mo sa akin ang orihinal na titulo at ibabalik ko sa iyong posisyon mo. Bibigyan ko ng sapat na perang babaeng yan para mamuhay ng marangya sa ibang bansa. Hindi na ito tungkol sa pera, ma. Ito ay tungkol sa katanungan. Matigas sa sagot ni Rafael. I'm filing the case tomorrow. Then you leave me no choice? Ngumiti ang Donya. Biglang lumabas ang ilang armadong lalaki mula sa mga anino. Sa puntong yon lumabas si Yumi mula sa pinagtataguan. Sir Rafael! Sigaw ni Yumi. Yumi, anong ginagawa mo rito? Natatarantang tanong ni Rafael. Walang aalis, sigaw ni Doña Estela. Kung hindi ko makukuhang lupa at kung tatalikuran mo ko bilang ina, mas mabuti pang mawala na kayong dalawa. Sunugin ang bahay na ito. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa kusina at mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga gasoline na sadyang kinalat sa paligid. Ang intense na init ay agad na bumalot sa kanila. Ma, baliw ka na! Sigaw ni Rafael habang sinusubukan abutin si Yumi sa gitna ng usok. Dito naganap ang isang nakakapanindig balahibong tagpo. Isang poste ang gumuho patungo kay Doña Estela. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng matanda, si Yumi ang unang kumilos. Itinulak niya ang Donya upang hindi ito madaganan, dahilan upang ang braso ni Yumi ang maipit ng nagbabagang kahoy. Yumi! Sigaw ni Rafael, pilit na binubuhat ang poste upang makawala ang dalaga. Napatingin si Doña Estela kay Yumi. Ang babaeng tinawag niyang basura. Ang babaeng minaltrato niya ang siya palang nagligtas sa kanyang buhay sa gitna ng kamatayan. Ang langit sa Tagaytay na dati payapa, nagkulay kahel at pula. Ang lumang rest house ng mga Valderrama ay naging isang higanteng pugon. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na kahoy tila tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ni Yumi at Rafael. Yumi, ang braso mo! Hiyaw ni Rafael. Ang kanyang mga kamay lapdos na sa init habang pilit na itinataas ang nagbabagang poste na umipit kay Yumi. Sir, iligtas niyo po ang mama ninyo? Nanghihinang sabi ni Yumi. Ang kanyang kanang braso ay nakabaon sa ilalim ng mabigat at nag-aapoy na kahoy. Ang sakit ay hindi na may paliwanag, ngunit ang kanyang mga matay na natiling nakatitig kay Doña Estela na nakahandusay sa sahig, tulala at hindi makapaniwala sa nangyayari. Huwag kang magsalita, hindi kita iiwan dito, bulyaw ni Rafael. Ang kanyang mga luha ay agad natutuyo sa tindi ng singaw ng apoy. Sa isang huling puwersa na nanggaling sa kanyang pagmamahal, naisigaw ni Rafael ang isang galit na ungol at bahagyang naitaas ang poste. Ngayon na, Yumi, hila! Sa isang mabilis at masakit na pagnalaw, nahila ni Yumi ang kanyang braso, ngunit ang kanyang damit mabilis na tinupok ng apoy. Agad siyang binalot ni Rafael ang kanyang sariling coat upang patayan ang ningas. Sa kabilang dako, ang apoy ay tuluyan ng hinarangan ng tanging lagusan. Ang kisame nagsisimula ng gumuho. Rafael, anak!
Gumapang si Doña Estela patungo sa kanila. Ang kanyang mamahaling perlas nagkalat sa sahig, maitim na sa uling. Patawarin mo ako. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Baling niya kay Yumi na ngayon ay halos mawalan na ng malay sa bisig ni Rafael. Dahil kahit gaano pa ho kayo kasama, hingal na sagot ni Yumi. Hindi ko ho kayang makitang mamatay ang nanay ng lalaking mahal ko. Nanigas si Rafael sa narinig. Sa gitna ng impyerno, doon niya narinig ang katotohanan na matagal niya nang inaasam. Ngunit wala ng oras pa para sa pag-amin. Isang malakas na pagsabog muli ang narinig mula sa likod. Ang tangki ng gas tuluyan ng sumabog. Dito, Sir Rafael! Isang boses ang narinig mula sa bintana. Si Rico, bitbit ang isang palakol. Winasak niya ang makapal na salamin ng bintana mula sa labas. Mauna ka na. Rico, kunin mo si Mama? Sigaw ni Rafael. Hindi, Rafael, kayo muna. Pagmamatigas ng Donya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Wala ng oras. Rico, go! Binuhat ni Rico ang nagpupumiglas na Doña Estela palabas ng bintana. Ngunit sa paglabas nila, isang malaking bahagi ng kisame ang tuluyang bumagsak sa pagitan ni Rafael at ng bintana. Sila'y tuluyan ng nakulong. Yumi, makinig ka sa akin. Bulong ni Rafael habang niyayakap na mahigpit ang dalaga. Ang usok ay sobrang kapal na, halos hindi na sila makahinga. Kung ito na ang dulo, salamat. Salamat dahil tinuruan mo kong maging taong muli. Rafael, ang huling bulong ni Yumi bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa usok. Sa labas, ang mga sirena ng bumbero ay papalapit na, ngunit ang rest house tila isa na lamang malaking bola ng apoy. Si Doña Estela nakaluhod sa damuhan, humahagulgol habang pinapanood ang bahay na siya mismong nagpautos na sunugin. Ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at ang kanyang anak, lahat di na nagiging abo. Sa gitna ng apoy, nakakita si Rafael ng isang luma at matibay na fireproof vault sa ilalim ng sahig. Ang vault kung saan itinago ng kanyang ama ang mga nakaw na titulo. Doon niya ay pinasok si Yumi at ang kanyang sarili. Umaasang ang kuta ng kasalanan ng kanyang ama ang siya ring magliligtas sa kanilang buhay. Ang puting kisame ng intensive care unit ang bumungad kay Yumi nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw at ang bawat bahagyang pagkilos niya ay sinusundan ng matinding kirot sa kanyang kanang braso na ngayon ay balot na balot ng benda. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Yumi, isang pamilyar na boses ang sumagot, si Rafael. Nakaupo to sa tabi ng kanyang kama, may mga benda rin sa kamay at sa mukha, ngunit ang mga mata nito puno ng pasasalamat. Ligtas na tayo. Nakuha tayo ng mga bombero sa loob ng vault, sabi ng doktor. Milagro na hindi kayo na-suffocate. Ano? Ang Donya? Tanong ni Yumi. Pilit na inaalala ang mga huling sandali. Bago pa makasagot si Rafael, dahan-dahan na bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Estela, ngunit hindi na ito ang matapang at mapang-aping Donya na nakilala ni Yumi. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang mga alahas at ang kanyang mukha tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang nanginig ang mga labi ng matanda. Sa harap ni Rafael at ng mga nurse na nag-aayos ng swero, dahan-dahang lumapit ang Donya sa gilid ng kama ni Yumi. At lumuhod. Ma, gulat na sabi ni Rafael. Akmang itatayo ang ina. Hayaan mo ko, Rafael, hikbi ni Doña Estela. Hayaan mo kong gawin to? Hinawakan ni Doña Estela ang kaliwang kamay ni Yumi, ang kamay na walang benda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balat ng dalaga. Yumi, hindi ko alam kung paano sisimulan. Tinawag kitang basura. Tinawag kitang hampas lupa. Sinubukan kitang patayin pero sa huli, ikaw ang tumaya ng buhay mo para iligtas ako. Hagulgol ng Donya. Ang pusong tinatawag kong mabuti, ang siya palang pinakamalinis sa ating lahat. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng pera at kapangyarihan. Natahimik ang buong silid. Si Yumi napapikit. Naramdaman ang init ng mga luha ng Donya. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng sampal, ng pangiinsulto at ng sunog, walang puwang ang puot sa puso ng dalaga. Doña Estela, tumayo na po kayo. Mahinang sabi ni Yumi, pilit na pinipigilan ng sariling maiyak.
Hindi po ako nagdikta sa inyo para lumuhod kayo sa akin. Ginawa ko po yon dahil yon ang tama. Ang basura po itinatapon pero ang pamilya iniingatan at alam ko po mahal niyo rin si Rafael. Inangat ng Donya ang kanyang ulo, puno ng pagsisisi. Rafael was right. You are the gold in the middle of all this dirt. I will surrender myself to the authorities. Isusuko ko lahat ng ebidensya ng pandaraya ng tatay mo at ako. Ibabalik ko sa iyo ang barangay Maligaya at ang lahat ng mana na nararapat para sa iyo. Hindi ko na maibabalik ang braso mo, pero sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa iyo habang buhay. Niyakap ni Rafael ang kanyang ina habang hawak pa rin ang kamay ni Yumi. Ang pader na yali sa yelo at bakal na bumabalot sa pamilya Valderrama ay tuluyan ng natunaw ng init at sakripisyo. Ngunit sa labas ng ospital, isang panganib pa ang nananatili. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Doña Estela na sangkot din sa pandaraya ay hindi papayag na mabulgar ang lahat. Ang huling laban ay hindi na legal kundi pisikal. Ang katahimikan ng gabi sa ospital, nabasag ng balitang mabilis na kumalat. Susuko na ni Doña Estela lahat ng dokumento ng kanilang pandayaraya sa gobyerno. Ngunit ang balitang to nagsilbing hudyat din para sa mga buwaya ng korporasyon. Ang mga dating kasosyo ni Rafael nakasama sa ilegal na pagkamkam ng mga lupa. Sa loob ng ICU, mahimbing na natutulog si Yumi. Ang kanyang braso dahan-dahan nang gumagaling, ngunit ang kanyang katawan nanghihina pa rin. Sa labas ng kanyang silid, hindi umaalis si Rafael. Nakaupo siya sa isang upuan. Ang mga mata ay nananatiling alerto habang si Rico nakabantay sa dulo ng pasilyo. Sir, may mga hindi kilalang lalaki sa basement parking. Bulong ni Rico sa radyo. Mukhang hindi sila bombero o polis. Nagtagis ang panga ni Rafael. Alam niya, darating ang oras na ito. Rico, lock down the floor. Walang papasok o lalabas. Tatawag ako ng backup. Maya-maya pa, biglang namatay ang ilaw sa buong floor. Ang emergency lights nagkulay pula. Nagbibigay ng isang nakakangilong kapaligiran. Naririnig ang mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. 3 lalaki na nakasuot ng maskara at may hawak ng mga silencer na baril ang mabilis na lumapit sa kwarto ni Yumi. Ngunit bago pa nila mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto. Isang matinding sipa ang tumama sa dibdib ng unang lalaki. Si Rafael iyon. Wala na ang korbata. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Sinasabi ko sa inyo, ang boses ni Rafael parang galing sa hukay. Harangan ninyo ang kahit anong proyekto ko. Wag lang ang babaeng nasa loob ng kwartong to. Tumabik ka, Valderrama. Ang utos sa amin tapusin ang basurerang yan. Sigaw ng isa sa mga armadong lalaki. Subukan ninyo, hamon ni Rafael. Dito naganap ang isang matinding bakbakan. Bagaman dehado sa armas, ginamit ni Rafael ang kanyang kaalaman sa martial arts. Sa bawat suntok at tadyak niya, naroon ang paniningil para sa bawat luha na ibinuhos ni Yumi. Sa kabilang dako dumating si Rico at mabilis na napatumba ang isa pang salarin. Isang lalaki ang nakalusot at nakapasok sa silid ni Yumi. Itinaas nito ang baril, itinutok sa natutulog na dalaga. Yumi! Sigaw ni Rafael. Hindi siya nag-atubili. Tumalon siya sa ibabaw ng lalaki at sinalo ang bala sa kanyang balikat upang hindi tamaan si Yumi. Nagising si Yumi sa lakas ng putok. Nakita niya si Rafael na nakadagan sa lalaki. Tuguan ang balikat, ngunit patuloy na nanlalaban hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang salarin. Sir Rafael, Sir! Sigaw ni Yumi. Pilit na bumabangon sa kabila ng kanyang mga sugat. Dumating ang mga pulis, tuluyang naaresto ang mga salarin. Agad dinalohan ng mga nurse si Rafael. Sa kabila ng sakit ng tama ng bala, pilit nang umiti si Rafael habang nakatingin kay Yumi. I told you, hindi kita pababayaan, hingal na sabi ni Rafael habang inilalagay sa stretcher. Bakit niyo po ginawa yon? Pwede kayong mamatay? Hagulhol ni Yumi habang hawak ang kamay ng lalaki. Yumi! Inawakan ni Rafael ang pisngi ng dalaga. Mas mabuti pang mamatay akong protektado ka kaysa mabuhay sa mundong wala ka.
Ikaw ang konsensya ko. Ikaw ang buhay ko. Doon, sa gitna ng gulo at dugo sa pasilyo ng ospital, napatunayan ni Rafael ang pag-ibig niya ay hindi lamang pang pocketbook ang dating. Ito ay isang pag-ibig na handang dumanas ng kamatayan para sa isang basurera na siyang naging reyna ng kanyang puso. 6 na buwan ang lumipas. Ang bakas ng sunog at ang sugat ng bala nag-iwan ng mga peklat. Ngunit ang mga peklat na ito ay nagsilbing medalya ng kanilang katapangan. Sa loob ng isang punong-punong korte, ang lahat ay tahimik. Nakaupo si Yumi sa unahan, suot ang isang eleganteng puting terno na gawa sa hinabing lokal na tela. Simple pero kagalang-galang. Sa tabi niya ay si Rafael, na ngayon ay ganap ng magaling at mas naging lalong matikas. Sa bisa ng mga ebidensyang inihain at sa pag-amin ni Doña Estela Valderrama, kinilala ng korteng ito si Mayumi Galvez bilang kaisa-isang tagapagmana ni Esteban Galvez. Binabalik sa kanya ang buong pag-aari ng Barangay Maligaya at tatang 30% ng share sa Valderrama Corporation bilang danyos. Pagbasa ng hukom, nagpalakpakan ng mga tao, lalo na ang mga residente ng Barangay Maligaya na naroon. Si Yumi ay napayakap sa kanyang itay na ngayon malakas na at nakaupo na sa wheelchair. Pagkatapos ng paglilitis, dinala ni Rafael si Yumi sa isang lugar na hindi inaasahan ng dalaga, sa mismong tambakan kung saan sila unang nagkita. Pero hindi na ito tambakan, ito ay isang maayos na eco park at community center na ipinatayo ng kanilang kumpanya, ang Y&R Sustainable Homes. Bakit tayo naririto, Sir Rafael? Tanong ni Yumi habang nakatanaw sa mga batang naglalaro sa parke. Dito po ako dating namumulot ng bote, di ba? Dito tayo nagsimula, Yumi, sabi ni Rafael habang hinahawakan ng mga kamay ng dalaga. Dito mo pinatunayan sa akin na ang ginto ay hindi lamang nakukuha sa vault, kundi nakukuha sa katapatan ng isang tao. Lumuhod si Rafael sa harap ni Yumi. Sa pagkakataong to, hindi briefcase na puno ng pera ang hawak niya, kundi isang maliit na pelos na kahon. Mayumi Galvez, wala na akong posisyon bilang CEO ng Valderrama Corp. At ikaw naman ang may-ari ng lupang kinatatayuan ko ngayon. Wala na tayong pagkakaiba. 2 tao na lang tayo na nagmamahalan, sabi ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. You cleaned my soul when I was covered in the dirt of greed. Will you marry me and build a home with me, not just for us, but for everyone who believes that love knows no status? Umiiyak na tumango si Yumi. Oo, Rafael. Kahit wala kang pera, kahit hindi ka bilyonaryo, ikaw lang pipiliin ko. Dahil sa iyo nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay ang lalaking handang humarap sa bulldozer para sa akin. Isinuot ni Rafael ang singsing, isang diamanteng hugis patak ng luha, simbolo ng lahat ng hirap na kanilang dinaanan. Sa gitna ng parke, sa harap ng mga taong dati tinatawag silang magkaibang mundo, naglapat ang kanilang mga labi. Isang sorpresa ang dumating. Binigyan sila ng pagkakataong bisitahin si Doña Estela sa pasilidad kung saan siya nananatili. Yumi, Rafael, bungad ng Doña. Nakasuot siya ng uniforme ng mga preso, ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Salamat sa pagbisita, Yumi. Ang hiling ko lang ay alagaan mong anak ko at ang Barangay Maligaya. Gawin niyo tong isang lugar kung saan walang basurerang aapihin. Pangako po, Doña Estela, sagot ni Yumi. Nang lumabas sila sa pasilidad, nakita nila ang paglubog ng araw. Isang bagong yugtong magsisimula. Si Yumi, ang dating basurera, isa na ngayong pilantropo at tagapagtanggol ng mga mahihirap. At si Rafael, ang dating Ice King, ay naging isang leader na may puso. Ang katedral ay napupuno ng halimuyak ng mga sariwang white lilies at sampagita, isang pagpubugay sa pagiging simple at katutubo ni Yumi. Hindi itong tipikal na high society wedding na inaasahan ng marami. Sa mga upuan, magkakatabi ang mga senador, bilyonaryo at ang mga residente ng Barangay Maligaya na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang barong at saya. Nang bumuka sa malaking pinto ng simbahan, bumitaw ang hininga ng lahat. Naglalakad si Yumi sa aisle, suot ang isang eco-friendly gown na gawa sa pinong hibla ng pinya.
Sa kanyang tabi ang kanyang ama na ngayon ay tuwid na ang paglakad at puno ng luha ang mga mata. Sa dulo ng altar naghihintay si Rafael. Di niya mapigilang mapahagulgol na makita ang babaeng bumago sa kanyang tadhana. Sa likod niya ay nakatayo si Doña Estela na pansamantalang pinalabas sa ilalim ng custodial parol dahil sa kanyang magandang asal at sa tulong na rin ni Yumi. Ang donyang nagabay kay Rafael patungo sa altar, isang simbolo ng tuluyang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Pinagkakatiwala ko sa iyong aking anak, sabi ng ama ni Yumi kay Rafael. Higit pa sa buhay kong ibibigay ko sa kanya, tatay, sagot ni Rafael habang tinatanggap ang kamay ni Yumi. Ang seremonya ay puno ng tawa at luha. Sa kanilang pagsumpa, hindi lang sila nangako ng katapatan sa isa't isa, kundi pati na rin ang patuloy na pagsisilbi sa mga taong nasa laylayan. 9 na buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Valderrama ay hindi nang malamig at tahimik na kuta na dati itong kilala. Ngayon, puno ito ng kulay at paghahanda. Sa malawak na hardin nakaupo si Yumi sa isang tumba-tumba. Masayang pinapanood ang kanyang ama at si Doña Estela na magkatuwang na nagtatanim ng mga gulay sa kanilang organic garden. Estela, huwag mong lalaliman ang baon ng buto, hindi yan sisibol, biro ng ama ni Yumi. Alam ko, Esteban, ako nag-aral ng landscaping sa Switzerland. Ganti ng Donya na may kasamang tawa, habang nakasuot ng straw hat at may putik ang mga kamay. Sila'y naging matalik na magkaibigan, pinagbuklod ng pag-aalaga sa kanilang mga anak. Biglang napahawak si Yumi sa kanyang malaking tiyan. Aray! Rafael! Rafael! Mabilis na nagtatakbong lumabas si Rafael mula sa kanyang opisina. Bitbit ang diaper bag na matagal na niyang inihanda. Yumi, ngayon na ba? Let's go! Sa loob ng delivery room, mahigpit ang hawak ni Rafael sa kamay ni Yumi. Matapos ang ilang oras na paghihirap, ang unang iyak ay umalingaw. Sinundan to ng isa pang mas malakas na iyak. Congratulations, Mr. and Mrs. Valderrama. You have twins, isang lalaki at isang babae, anunsyo ng doktor. Nang ilapag ang mga sanggol sa bisig ni Yumi, tila tumigil ang mundo. Ang mga sanggol ay malulusog at may mga matang kasing talas ng kay Rafael. Ngunit may mga ngiting kasing amo ng kay Yumi. Anong ipapangalan natin sa kanila? Tanong ni Rafael habang hinahalikan ng noo ng kanyang asawa. Ang lalaki ay Esteban para sa lolo ko at sa itay, bulong ni Yumi. At ang babae Esperanza dahil siyang pag-asa na kahit sa gitna ng basura may sumisibol na magandang kinabukasan. Lumipas sa mga taon at ang Barangay Maligaya ay naging isang modelo ng sustainable community sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang yaman, tuwing anibersaryo ng kanilang pagkikita, bumabalik si Yumi at Rafael sa maliit na kaling iyon. Doon, maglalakad sila na magkahawak kamay, bitbit ang kanilang kambal at ipapaalala sa mga bata. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kintab ng ginto, kundi sa linis ng puso at sa tibay ng pag-ibig na hindi kailanman sumusuko. Dito nagtatapos ang kwento ni Mayumi Galvez, ang basurerang naging reyna, at ni Rafael Valderrama, ang bilyonaryong natutong maging tao. Ang kwento ni Yumi at Rafael ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang mayaman at mahirap. Ito ay isang paalala na sa mundong madalas tayong husgahan base sa ating panlabas na anyo, trabaho o laman ng bulsa, ang tunay na halaga ng isang tao ay nananatiling nakatago sa kanyang karangalan at prinsipyo. Pinakita ni Yumi na ang kahirapan hindi hadlang upang maging marangal. Ang kanyang mga kamay na sanay sa basura naging instrumento ng paglilinis, hindi lamang ng kalsada, kundi pati na rin ng mga pusong bulag sa kasakiman. Tinuro niya sa atin na ang dumi ay madaling hugasan, ngunit ang bulok na budi ang tunay na nakakahiyang dalhin. Pinakita naman ni Rafael na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa titulong CEO o sa dami ng kanyang bilyones. Ang tunay na katapangan ay ang pagpiling tumalikod sa maling sistema upang panindigan ng tama. Natutunan niya na ang kayamanan ay nawawala ng kintab kapag ito ay nakatayo sa ibabaw ng pang-aapi. Sa huli, ang kanilang kwento ay isang mensahe ng pag-asa na ang basura ay pupwedeng maging pundasyon ng isang matatag na tahanan at ang galit ay pupwedeng matunaw ng kapatawaran. Pinatunayan nila na kapag ang pag-ibig ay pinatibay ng malasakit sa kapwa, wala tong pinipiling estado.
Dahil sa mata ng tunay na pagmamahalan, lahat tayo pantay-pantay. Sana'y magsilbi tong inspirasyon sa bawat isa sa atin na huwag tayong matakot magmula sa putikan dahil doon madalas sumisibol ang pinaka magagandang bulaklak. Muli po, maraming salamat po at mag-iingat ang lahat.